Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mga mobile phones, ito ang pinakabago ninyong makakasama tuwing Sabado ng hapon. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, isang celebrity attorney at animal advocate ang makakasama natin ngayon. Sino nga ba siya? Panoorin natin ito. It all talks about animal cruelty. It all talks about complaints. Isang celebrity lawyer at animal advocate ang makikipagtsikahan sa atin ngayong Sabado. To use my power as a lawyer to make sure that animals would have a better tomorrow. Ang aso ay hindi po bantay. Hindi po pagkain. Ito po ay ating pamilya. Attorney Heidi Marquez, dito lang sa Talk Express with Tonico. Ayan, Attorney Heidi, maraming salamat at pinaunlakan mo kami dito sa Talk Express. Ayan. Thank you so much also sa pag-imbita po sa akin. It's really a pleasure and seeing you only on TV, no? And this is the person now. Kumusta po kayo? Thank you. Okay naman ako. Ikaw ang kumusta? Mabuti naman po. Again, maraming pong salamat sa pag-imbita. Oo naman. Lagi ka namang welcome dito. Sino nga ba si Attorney Heidi bago naging part ng Animal Kingdom Foundation? Si Attorney Heidi ay isa lamang pong regular na abogado, no? Ako ay nagtatrabaho lang para lang sa ating mga kliyente, no? I mean, I'm just really a regular lawyer, doing my own thing, going to court every day, mapasok sa opisina. Kumbaga, ang buhay ko ay nakakahon lamang sa mga papel, sa mga kliyente. So, yun ay araw-araw kong ginagawa. Anong year ka naging lawyer? I think, if I'm not mistaken, 1996 or 97. I think it's 1997. So ilang taon na din pala. Huwag mo nang bilangin. Ayoko nga magbilang. 1997. Baka maidemanda ako. Diyos! Dahil lawyer ang kasama natin. Ayan. Kailan po kayo nagsimulang maging part ng Animal Kingdom Foundation? At bakit nyo po ito ginagawa hanggang ngayon? I think it was about 2003, no? Nung ako ay maimbitan bilang maging abogado lamang ng Animal Kingdom Foundation. So, ayun, tumutulong lang ako sa mga regular at saka mga pangangailangang legal. Nagbibigay ng advice, nag-aayos ng mga papeles nito. At yun lang ang aking ginagawa. Pero I think over the years, yung aming kasing founder, no, siya isang Briton or British national. I think he saw something in me na sabi niya, itong batang to, pwede to sigurong ipakain yan sa lansangan para maging advocate, no? Parang ganon. So he was trying to immerse me in every day-to-day matter ng Animal Kingdom Foundation. And ako naman, nakikita ko, para kasi alam mo, ginagawa lang namin noon, dog meat trade operation. Alam mo yung mga aso na dinadala noon sa Baguio, sa Trinidad, yes. para gawing pulutan. Yes. Kami ang nagre-rescue niyan. So marami akong programang sinuggest, no? So these little things that I suggested later on, siguro nakita niya, may tama kang bata ka. So these little things became programs. So ginagawa na natin yun hanggang nung dumating yung panahon na, well, matanda na rin siya, no? Siya ay pumanaw. Ang problema, I was left with this big responsibility of... Bigat. Yeah. Kasi alam mo, ang rescue namin sa aming rescue center, at that time, halos 800 o 900 yatang aso ang nasa aming rescue center. Tapos meron pa kaming mga tao, syempre, ng tagapangalaga ng aming mga aso. So sabi ko, paano ko ito patatakbuhin? We were not trained to do campaigns. We were not trained to do fundraising. Although, nung buhay pa siya, sinasabi niya lagi sa amin, kailangan alam niyo to, kailangan alam niyo gawin ito. But the preparation for us, especially for me, no, was really, really very short. Hanggang sa namatay siya. And then, parang sabi ko, paano na? And then we were left with no funds. Yun nga, wala. Walang, hindi kami sustainable, ang aming operation. Wala talaga. So, alam mo yun, I really did everything. No? Yun, paano nyo naitawid yun? Siyempre yung simula mahirap, meron na iwang konting pera pero ilang buwan lang yun.
And then I started, because I'm a practicing lawyer, I have my own law office. Yes. So for a while, ako yung nagpapatiuna, no, ng mga pangangailangan. And then of course, we had friends also and some trustees who started also helping. Alam mo, nung panahon na yun, ultimong dog food namin. Inuutang ko yan. Hirap, di ba? Inuutang ko talaga yan. Halos isang taon po kaming nangutang O, mahigit. lalo na kung mga 900, 800 dogs. Correct. Hindi yun biro. Hindi po talagang biro. Kaya sobrang bawa ko sa inyo. Marami sa pong ginagawa salamat. niyo. Grabe, hindi ko kaya yun. Pero sa lahat ng mga natulungan nyo bilang attorney, ano po yung isang case na di nyo po makakalimutan na ipanalo ninyo? Kung ito po ay tungkol sa aking advocacy, no? Yes. Sa ating advocacy, medyo marami yan, ano? Pero sa tingin ko, ang pinaka-relevant or significant, no? Itong huli, na kung naalala ninyo, nagkaroon ng viral na kwento tungkol doon sa puppy or tuta Yes. na itinapon sa, Hinagis. yes, Yeah. dyan sa may footbridge, no? Yes, Dito sa yes, Quezon naalala ko City. yun. So, siguro mga 2 taon yan, nag-trial kami, nanalo po tayo dyan. It was both heartwarming, it was heartbreaking because parang walang pagsisisi yung akusado. Pero makikita mo din, at on the other side, no, makikita mo yung pagmamahal ng mga bata. Bata kasi yung mga complainants natin, ano? Yung pagmamahal nila dun sa puppy, even at that very young age, they were so connected to the animals and they really fought for it, no? Fought for justice to be Yes. achieved. Bihira yun. Kasi ngayon, pag yung mga tao, magpo-post na lang sila sa Facebook, bahala ka na dyan. Totoo. Di ba? Yung Itong software mga talaga. batang to, they were an example of perseverance, of fighting for the cause of the animals. Totoo. Pero ano-ano pa po yung gusto nyong gawin bilang attorney at bilang animal advocate? Meron pa ba? Opo, marami pa po akong gustong gawin. Ano? Sa ngayon po, nagpapasulong tayo, or nagsusulong tayo na sana gumanda ang batas natin sa animal welfare. Sana ito'y maging matatag. Sana ito ay encompassing. Sana ito ay effective in terms of implementation. At sana ito ay maging matuldukan niya Yes, at yes, mapahinto ang tinatawag nating animal cruelty. So yan po ang aking isinusulong ngayon at ito po ay isinusulong, no, sa Kongreso ni Congressman Brian Poe ngayon at sana po ito ay masuportahan hanggang sa Senado po ang ating mga lawmakers doon. Sana po naman. ito ay kanilang maisulong, maipasa para gumanda po talaga ang ating implementasyon ng batas na pangkahayupan. At syempre, dumako na tayo sa ating isang tanong, isang sagot na ano to ni? Oh, may ganon. Sige. Anyway, Attorney Heidi, ano yung isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Siguro po ang pangyayaring ito ay yung aking pagdesisyon, no, na pumasok sa advocacy ng animal welfare. Sabi ko nga po kanina, ako ay isang reluctant advocate, no. Hindi ko ito ginustong unang-una. Hindi katulad ng mga ibang tao dyan, bata pa lang mahilig na sa hayop. Hindi po ako ganun eh. Hindi ako lumaki na maraming mga animals around me, but it was Hindi something. ka yung bigla. Ako po yung bigla. Oo. Hindi ako yung parang hindi namulat yung aking mga mata. That's what I mean. Yeah. Hindi ka namulat dun sa... But it's something I think that's innate, that it's there. It just have to be lightened up. It just have to be switched on. Parang ganyan. So yun po yung nangyari sa akin, and I think yung araw na po na yun na ako ay namulat na itong animal protection and animal welfare is something that I really want to do and pursue, and to use my power as a lawyer to make sure that animals would have a better tomorrow. I think yun po. Dumating ka ba sa point na gusto mo nang iwan tong AKF? Oh, yes. Opo. Hindi ko Sa po. dami ng problema. Opo. Sa dami ng problema na Hirap eh. Oo po. Kasi bukod po doon sa problema, the responsibility, the problem, the stress, the emotional and the mental, no, health
issues that I feel and experience every day. Pero yun po, pagising ko sa umaga, matitignan ko ang aking email, ang Facebook, ang Messenger, ang IG, lahat po. It all talks about animal cruelty. It all talks about complaints about people or animals, you know, really seeking for help. Yes, And yes. it's parang sa akin, ang tagal ko nang ginagawa to, pero bakit ganun? It's still there. Parang I don't see any end of it. So parang there were really times that I really want to give up. Nasusuko ka din sa sobrang Opo, eh. dami nung Correct. problemang dumadating. Ang hirap din talaga nung kalagayan mo. Mahirap po. I think it's human factor to sometimes look at yourself and you really want to do this. Kung ikaw ay may babalikan sa nakaraan, ano yung gusto mong ayusin o itama? Siguro po gusto kong magsimula na nagsimula po ang Animal Kingdom Foundation sa isang parang nagsimula sa isang policy, no? Yes. That we worked on policies first, that we strengthened policies and laws first, and gusto ko rin pong palitan yung how the Filipinos treat yung mga asong kalye. How ang pag-iisip ng mga Pilipino, gusto ko pong palitan na ang aso ay hindi po bantay, na ang aso ay totoo. hindi po pagkain, ito po ay ating pamilya, ito po ay ating kaibigan. Yun po ang gusto kong mapalitan. Totoo yan. Pero meron ka bang biggest regret sa buhay mo ngayon? Ang regret ko, siguro maybe I did not start early. And yun lang po, but I want to move forward. Gusto ko pong ituloy-tuloy ito. Meron ka bang gustong mensaheng ibigay para dun sa mga naniniwala at nagtitiwala pa rin sa'yo hanggang ngayon? Unang-una po nagpapasalamat ako doon sa mga tao, no, na tuloy-tuloy na nagtitiwala sa atin pong paninindigan, sa atin pong advokasya, at naniniwala na tayo po ay sincero, no? At totoo ang ating pinaglalaban. Hindi po ito drawing, hindi po ito viral issue lamang. Yes. At lalong-lalo po hindi ito scam, no? Animal Correct. Kingdom Foundation has been here for so many years at gusto po nating magpasalamat sa mga taong tuloy-tuloy na nagsusuporta. At para naman po doon sa mga tao na patuloy na nananakit na mga hayop, patuloy na hindi nagre-respeto o rumirespeto sa ating mga sangkahayupan. Time will come, no? Karma is real. Yes. Tsaka buhay pa rin yan. Tama po yun. Karma is real. Buhay, may buhay ang lahat ng hayop. Sana po makita natin ang importansya ng hayop sa atin, sa buhay natin, sa ating komunidad, no? Nakikita po natin ngayon that animals play an important role in our mental health. Tama, totoo. And they've been really contributing. Ang laking tulong, sa totoo lang. True. Totoo yan. And they're really been contributing to us in so many aspects. Kaya sana po ma-realize ninyo. Meron kaming segment dito. Ayan. Itong segment na to ay tinatawag nating Tanong Ko, Sagutin Mo, Attorney Heidi. Woo! Ayan, ready ka na ba? Ready. Ayan. Kukumpletuhin mo lang yung tanong sa pamagitan ng isang sagot. Ayan, simulan na natin. Si Attorney Heidi ay mahilig sa... Okay, ako po ay mahilig sa mga animals, of course, but at the same time, ako po ay mahilig maglakwatsa. Ayun. Ako ay isang lakwatsera talaga. Okay. Mahilig akong gumawa ng... Mahilig po akong gumawa ng storylines. Mahilig akong sumulat, no, ng mga kwento para po sa aming advokasya. Yan po yung talagang, basta po ako ay mayroong free time, I think of concepts, I think of ideas. So I think that's what really interests me. Okay. Madalas akong manood ng pelikulang may... Madalas ako manood ng pelikulang may pagluluto at kwentuhan. Ay, perfect dito. Yes. Ayan. Inis ako sa mga bagay na... Inis po ako sa mga bagay na fake, na kasinungalingan. Tama. Ako si Attorney Heidi Marquez at ako ay... Ako po si Attorney Heidi Marquez at ako ay ang inyong animal defenders. Ayun, thank you. Maraming salamat, Attorney Heidi. Ayan. Siyempre, meron kaming munting pabulaklak. Thank you para sa so inyong much. pagpapaunlak sa amin. Thank Marami you so pong salamat. much. Napakaganda. Thank you.